Hello mga guro, kumusta na po? Sa episode natin ito, ating babalikan at aalamin ang mga iba't ibang karapatan nating mga guro na magbibigay sa atin ng proteksyon. Ating pakikinggan si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta sa kanyang mga pahayag patungkol sa Batas Republika bilang 4670. Nakilala rin sa tinatawag nating Magna Carta for Public School Teachers, na kung saan tinalakay niya dito yung bawat karapatan nating mga guro sa mga pampublikong paaralan. Okay, karapatan ng mga teachers sa mga public schools. JC, napakalaga ng papel na ginagampanan ng mga guro sa pagtataguyod ng isang matatag na republika. Yes po, hindi matatawaran kasi Chief ang kadakilaan ng propesyon ng pagtuturo. Kaya ipinasa po ang Republic Act No. 4670 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Public School Teachers upang bigyan ng proteksyon ang mga guro na naglilingkod sa pampublikong paaralan, maliban po sa professional staff ng state colleges at universities. Alamin po natin ang mga benepisyo ng mga guro sa ilalim ng batas, lalo na't sisimulan nating ipagdiwang, gaya po ng nasabi nyo kanina, Chief, ang National Teachers Month ngayong September 5. At syempre, ang karapatan ng mga guro ay magkaroon ng security of tenure. At hindi sila maaaring tanggalin at maliban na lamang kung mayroon just or authorized cause. Dapat may formal charge kung may kaso. Imbestigahan. At merong due process, notice, and hearing. Yes, at ang permanenteng guro hindi maaaring ilipat sa ibang lugar, no? Basta itatapon. Kapag wala itong pahintulot, maliban na lamang kung dahil sa tawag ng tungkulin, at kinakailangan siyang mailipat sa ibang lugar para magturo. Yes. Opo, ano pang karapatan ng mga guro? Kapag ang permanenteng guro ay sinampahan ng kasong administratibo, siya ay may karapatang mapadalhan ng notice in writing kung ano ang ikinakaso laban sa kanya at madepensahan ng kanyang sarili. At hanggat maaari, ito ngayon ko lang nalaman, dapat magsagawa ng mga hakbang ang mga otoridad na may empleyo sa parehong lugar ang mga guro na mag-asawa. Ayan, JC, may Yes, ang karapatan ng guro na bigyan ng 6 na oras sa bawat araw na na pagtuturo po sa silid-aralan. 6 hours. Yes, kung kinakailangan po niyang magtrabaho ng higit sa 6 na oras, maaari po itong gawin. Subalit, hindi po mas mataas dapat sa 8 oras sa bawat araw. Ang parehong halaga ng kanyang sweldo dapat at karagdagang 25% po ang dapat ibabayad sa kanya in excess of that 6 hours po. natutupad na kaya pagtuturo. ito? Natutupad. Sana matupad ng DepEd ito, no? More Sa than mga 8 public. hours. At Opo. Kay, Ito po, isa pa pong karapatan tulad po ng ibang ahensya ng pamahalaan, ang mga guro ay mayroon pong karapatang makisapi po sa legal na organisasyon upang madepensahan ang kanilang mga interes. Ang pagpaparanas ng diskriminasyon sa mga gurong kasapi at sasapi sa lehitimong organisasyon ay mahigpit na ipinagbabawal po ng batas. ayun, kaya talaga naman, dapat legitimate organization. At iba yung pakikipag-ugnayan, ano? At syempre, Tenok, may sinasabi na karapatan doon sa mga leave benefits, ano? Yes po, pwede silang magkaroon ng study leave at retirement benefits. Ang mga guro sa pampublikong paaralan na umabot na sa retirement age at service requirements ng tungkol sa mga batas, sila ay tatanggap ng one-range salary raise upon retirement na magiging basehan para sa pagkukwenta ng lump sum ng retirement pay at monthly benefits para sa nasabing mga guro. Saka may insurance din sila sa GSIS, di ba? May counterpart ng government, yung RLIP, no? At meron naman personal, ano din, share and teacher. Parang tayo rin, no? At siyempre, ayon sa batas, dapat libre na ibigay ng pamahalaan sa mga guro. Alin? Ang Compulsory medical examination bago sila magturo at medical check-ups kada taon habang sila ay nagtuturo. Kung kinakailangan ang medical treatment o pagpapagamot, kinakailangan na ibigay din ito ng libre ng pamahalaan. sana nagagawa ng ano yan, Ganda ano? po, Hanggang sa Yes. mga Ang probinsya. daming teachers. Oo, alam ito para malaman ng mga teachers. Hindi po tayo dito para mang-away. Tayo po yung nagpapaalam ng karapatan at kung ano ang batas para po ang batas maproteksyonan ang lahat. Ayan mga guro, sa mga karapatan na ating napakinggan, nawa ay magsisilbi sana itong gabay at inspirasyon para pagbutihin pa natin ang ating mga trabaho bilang mga guro sa pampublikong paaralan. Salamat po sa panonood.